Hi mga ka-traders and financialistas, in this video I just want to enhance your knowledge in corporate finance, particularly the topics of capital structure and cost of capital, na kung saan ginagamit po itong mga computations na ito na nakikita nyo sa screen sa pagbibusiness, pag-i-invest or pagte-trade, especially when the sources of funds are from debt or equity. Kailangan natin makompute yung cost at kailangan nating ma-interpret ng maigi ito, no? Kaya naman panoorin mo ng buo dahil hindi ko na i-edit ito, ipapaliwanag ko na lang ng raw, right? So, kaya naman magsimula po tayo dito sa capital structure. Actually, itong mga topics na ito, na-discuss ko na siya ng paulit-ulit na, pero I just want you to focus sa mga i-discuss ko ngayon na mas depth. Alright, so mas clearer ito and definitely mas marami kayo matututunan dito, especially the analysis of the cost of debt and equity. Alright, so simulan po natin yan dito sa capital structure, no? Napakalaga po nito sa business. It is actually a basic accounting equation, di ba? Na kung saan kapag ka ikaw ay may total asset or total capital, pag sinabi natin total asset muna, ito yung kabuuang pag-aari ng isang individual na tao or ng isang kumpanya. At syempre, yung total assets na yon, nahahati po yan sa dalawa. It is either being financed by debt or utang or equity. Pag sinabi nating equity, sariling pera mo or pera ng mga shareholders, no? While debt, ito ay obligation, ito ay utang, binabalik yung principal amount plus the interest. Alright? So, kaya naman, inaalam natin dito sa capital structure kung nakaasa ba siya sa malaking utang or sariling pera niya. Yun po yung what we are trying to find out dito. So, ngayon, kung makikita natin, total na assets ay 50,000, 10,000 yung napifinance ng debt doon sa 50,000 and 40,000 naman out of 50,000. So, ito pong debt ratio, equity ratio, and debt to equity, ito po yung mga ratios, financial ratios na makakatulong sa atin para nga malaman yung percentage kung ilan ba yung napifinance at kung over leverage ba siya. So, dito, makikita natin 10,000 yung utang out of 50,000 pesos na total assets. That's 20% ang napifinance ng debt doon sa total assets. While 80% naman po yung equity. Yung ibig sabihin nito, low leverage. Kasi kung makikita nyo sa ratio, 80% pa rin yung sariling paglabas ng pera at hindi galing sa utang. Alright? So, debt to equity ratio naman po, debt second dito sa equity. No? Ibig sabihin, in every 1 peso na equity invested, meron pong 0.25 cents na utang doon. Right? Pero ang ibig sabihin nito, pagka itong 0.25 na ito naging 1, ibig sabihin pantay yung debt or utang at yung equity. Ganun po yan ina-analyze. Kaya ito masasabi natin medyo conservative kasi 50,000 yung assets, 10,000 dun yung utang. At 40,000 doon, yun ang galing sa sarili nating pera. 'Di ba? So, pero again, hindi po example lang ito, hindi po ina-encourage na umutang kung magbi-business or magte-trade, no? This is just for example. So, yan po yung tinatawag na capital structure. Okay? Ngayon, punta naman po tayo dito sa cost of capital, which is in-input na nga po natin dito yung weight of debt and weight of equity. Yan po. 'Di ba? At yung utang nga natin is 10,000 pesos. Ang utang ba binabalik o hindi? Syempre binabalik po, no? May kasamang konting interest. Depende po, no? Example lang naman ito. So ngayon, dito po sa tinatawag natin na cost of capital, what we are trying to find out, ano ba talaga yung mas malaki na portion? Yung cost of debt or yung cost of equity? Yan, o sasabihin na siguro ng iba, ay yung cost of debt na dahil 20% yan at itong cost of equity 10%. Mamaya po magko-compute tayo. Okay, dahil may weighted average po yan eh. Ayan, no, kasama pa itong 20% and 80%. So dito, examine muna nating maigi. Kung mapapansin nyo po, ang utang nga natin ay 10,000 pesos at ang interest expense or yung interest that we have to pay ay 2,000 pesos. That would translate to cost of debt of
20%. Diba? Kasi interest expense, 2,000, debt, 10,000, that's 20% yung kailangan nating ibalik. Okay? So, pag mangungutang ka galing sa pag mangungutang ka, no, yung capital mo galing sa utang 20%, right? Pero kung sa equity naman 40,000 pesos ang binigay sa iyo, you have to pay back, you have to give dividends worth of 4,000 pesos. That's 10% na cost of equity. Ngayon, siguro nga magtataka po kayo na mas malaki na nga ang cost of debt na 20% kaysa dito sa cost of equity. Wait lang, no? Kasi kailangan nating malaman yung portion. Kahit na mas malaki yung percent na itong 20% rather than the 10%, we have to know the factors of allocation or parang weight of debt and equity. So dito makikita natin, kahit 20% yan, yung cost of debt, ilang percent lang ba ang napipinance ng debt sa kabuuan? 20%. Kaya po pag tinimes natin yan, ganito po ang kakalabasan yan, no? 20% times 20% dahil cost of debt times weight of debt, 4%. 4% lang talaga siya actually, yung cost of debt nyo overall. While yung cost of equity, 10% times weight of equity, 80%. 8%. Kaya pag pinagsama po yan, ayan yan, no, 12%. Diba? 4% plus 8%, 12%. So, coach, paano na po nangyari yun? No? Paano po nangyari yun na overall, mas malaki pa pala itong cost of equity. Kala natin 10% lang, diba? Diba? So, pero kasi may epekto nga po yung weight of equity dahil sa sources of funds. Right? So, yan po ang tinatawag na weighted average cost of capital. Akala natin na 20% nga ito cost of debt dahil hindi ganun kataas yung weight niya. Diba? Yung portion niya, hindi gaano nag-impact itong 20%. So, ang nangyari, mas malaki pa pala itong epekto ng cost of equity na 10% dahil tinimes po siya sa weight of equity na nanggaling nga po dito at naging 8%. So, pag pinagsama nyo yung cost of debt times weight of debt plus cost of equity times weight of equity, so ito po yun, 4% plus 8%, 12%. Okay, yan yung kabuuan na cost of capital. Kasi pinag-add po yan 4% plus 8%, 12%. Okay? At yung by amount, kung makikita po ninyo, paano natin ma-check kung tama? By amount, 6,000 pesos daw yung amount. So, tama ba? No? Kasi nakuha natin na WACC dito, 12%. Diba? So, 50,000 yung kabuuan nating pera. No? Magkano yung kailangan nating ibalik? 12% daw. So, tama ba? Tignan natin sa amount. Balik tayo. Alright. Ayan po, no? Tama naman, 6,000 din. Parehas, 'di ba? So, ibig sabihin, yung weighted average cost of capital niya yan, mas okay kung mas mababa. Kasi cost 'di ba? Pag sinabi natin cost, it's either utang or it's either the cost of goods sold, cost of revenue, no? Babayaran mo siya, cost. So, mas mababa, mas okay. Kaya yan po yung weighted average cost of capital na makikita nyo pag binabaan nyo yung dividends, 2,000, bababa rin yung WACC. O, diba? Magiging 8% na lang. Pag binabaan nyo yung interest expense ng 1,000, makikita nyo yung WACC, bababa rin. At yung binabayaran, bababa rin. Okay? So kapag pinagsama nyo lang naman, tignan nyo, itong amount na ito, yung 3,000, nakukuha yan saan? 1,000 interest expense plus dividends 2,000, 3,000. Right? So, napakahalaga nito para valuation ng mga malalaking companies as well. No? So, sana may natutunan kayo sa video na to. Marami pa tayong gagawing tutorial. So, yun lamang, The Estudyante Trader here.
See you on my next vlogs. Bye-bye po.